encourage ko ang lahat na kapin nyo, naligawan yung mga nanay nyo. Kasi next Sunday ay napakahalaga celebration na gagawin natin. And actually, tinalaga natin yan na family day because we want na pagdating sa hapon ay sama-samang family na mag-celebrate ng Mother's Day. Kaya walang satellite meeting sa Sunday. So, lalo sa mga young people na hindi nyo pakasama mga nanay nyo, o meron kayong mga kapatid na nanay na hindi na pasasama, pakitaan nyo sipag nyo, ligawan nyo, para naman, even mga kapitbahay nyo mga nanay, alam niyo naman mga sacrifices ng nanay, hindi biro. Unlike ang tatay, yes, mabigat din ang trabaho ng tatay. Pero pagka nanay ka at nasa loob ka ng bahay, dama mo lahat eh. Kita mo lahat, naririnig mo lahat. Tapos pagka manganganak ka, bigat. Kaya sa isang araw man lang, no, may pagmalaki natin sila. And mahalaga na maisama nyo, even mga friends nyo, mga nanay, kapitbahay nanay, kasi gusto natin pag-praise sila. Gusto natin encourage natin sila. Gusto natin i-lift up natin sila. So, don't forget na May 11, that's Sunday, ay celebration natin ng Mother's Day. And walang gawain sa hapon para makapasyal ang mga imong family. And hinihikayat ko rin na tulungan natin ang kids ministry, yung KICS. Kasi palagay ko maraming mga bata mag-enroll sa BBS. And kulang pa ang helps, kulang pala yung mga young people, kulang pa yung mga adult na tutulong. Yan ay kailangan 15, 16, 17. Then, I think may gagawa din tayo ng BBS sa phase 9, tuloy ba? So, kulang pa lang mga kamay. I hope i-volunteer nyo sarili nyo. Pagtulungan natin ito so that makapag-minister tayo sa maraming bata. And hopefully din naman, by next week ay darating na yung camera. Nagpapasalamat ako, no? Just within 24 hours, naka-raise si Ezra ng 8,000 kasi ang budget ay 50. Ang cost ng camera ay 58,000. Then, ang pera lang available for camera ay 51. So, kulang ng 7,000. Then, meron pang dinagdag mula sa fund ng youth kasi maganda yung management ng fund nila. Plus, yung management ng Kaba ay nagbigay yata ng discount sa atin. Kaya meron silang na-save. Kaya napagbigay silang additional 10,000 pambiling camera. Alam nyo, yung dating camera na ginagamit natin, nung COVID time pa yon, retire na natin siya mga 3 months ago ba, Claire? O 4 months ago. Kasi nga may problema na. Papansin nyo, blurb yun dito. Kaya sa loob ng 3 months o 4 months, yung ginagamit nating camera, puro hiram. Yan, tulad yan, puro cellphone mga yan. Hinihiram lang natin yon. So parang nakakaya din sa hinihiraman natin. Kaya nag-decide tayo, bumili ng bagong camera. And I thank God na within 10 days, 1 day, na-raise yung 8,000. Although may kulang pa konti, kasi yung na-raise ay na-cover up lang yung cost ng camera na 58 ba yun? 57. Nakapag-down na tayo ng 41,000, then ang balance ay 17. Upon delivery, bibigay natin 7. So, solved na yun sa part ng camera, wala na tayong problema. Ang problem na lang natin ay yung holder. No? Kaya yung mga gustong humabol, pwede pa naman, bigay nyo lang kay Ezra. Sana rin naman, kasi meron isa yata sa atin dito, i-deliver na yung bagong car niya this week. So, praise God, no? Balita ko, mas mahal pa kaysa yung kotse yung binigay ni Lord sa akin. Sana magbigay rin sila maganda-ganda para dun sa kulang. We are being blessed. I'm so glad na I'm pastoring a church na maraming generous. Hindi mahirap mag-raise ng fund. And nakita naman natin, no, yung mga nagbibigay, talagang binibless ni Lord. Binibigay yung mga desires ng heart. Kaya maganda yung challenge si Tripina sa atin. No? Subukan natin si Lord. Maging faithful lang tayo. At makikita natin yung doors of heaven will open. Can we say amen? Marami sa inyo na tinake up yung challenge at naging faithful na sa giving. Nakita nyo naman yung pagkakaiba. Tama po ba? From Numbers 22, verses 5 hanggang verse 7, at ang topic natin is
about a borderline Christian. Lahat magsabing borderline Christian. So, sino ba yung mga borderline? Yung nasa border lamang sila. From Numbers 22 verse 5, sent messengers to call Balaam, son of Beor, who was living in his native land of Pethor near the Euphrates River. His message said, "Look, a vast horde of people has arrived from Egypt. They cover the face of the earth and are threatening me." Verse 6, "Please come and curse these people for me because they are too powerful for me. Then perhaps I will be able to conquer them and drive them from the land. I know that blessings fall on any people you bless, and curses fall on people you curse." Verse 7, Balak's messenger, who were elders of Moab and Midian, set out with money to pay Balaam to place a curse upon Israel. They went to Balaam and delivered Balak's message to him. Panginoon, dalayan ko ang mga salita mo, ang mensaheng ito, ay mag-ignite una ng takot sa amin, pag-aalala, worry, at same time, challenging us na manindigan sa aming palampalataya, na hanggang sa huling ng aming mga hininga ay hindi pagtatawanan o mamaliitin ang aming paniniwala because ang aming kinikilala, ang siyang totoong Diyos na buhay, walang iba, kundi ikaw pang si Kristo. And tulad ng preaching, Lord, ni Raisa, tinawag mo kami para mag-impact sa ibang kapwa, Lord, upang sa ganon ay may maisama rin kami sa iyo. People are suffering, maraming pamilyang nawawasak, maraming tumatalikod sa iyo. It is because yung mga pinili mo ay hindi nanindigan sa kalampalataya. Father, I pray, Lord, after this message, maraming mamulat ka lang kaisipan, maraming makonvict, maraming makonsensya, maraming hihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. And I pray din, O Lord, na doon sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa iba-ibang uri ng karamdaman, Lord, sariwain mo po ang mga sugat mo sa iyong katawan. Dahil meron kang pangako, by your stripes you are healed. Sariwain mo rin po mga dugo mo, nag-flow mula sa katawan mo, sa krus na nag-result sa iyong kamatayan. Dahil Lord, we need forgiveness from sins. Dahil kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran. Panginoon, gawin mo yan sa amin, Lord, at sa mga sa iyo lamang umaasa, nagtitiwala, at nagpapakumamba, at nagsusumamo sa iyo, humingi ang tawad. Salamat, Panginoon, basbasa mo mga tenga, basbasa mo mga isipan, basbasa mo ang puso, upang sa ganun, Lord, maisulat mo ang salita mo, ang mensaheng ito sa aming puso. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Pwede na po kayo mo po. Merong dalawang mahalagang character na ating pag-aaralan ngayon. No? Yan ay si Balaam. Si Balaam ay isang prophet na Balaam represents ang mga uri ng mga Kristiyano na bagaman umaattend sila church, pero naalala ko yung preaching ni Pastor Joe Cadayong, sabi niya ay mga 50-50 Christian. Borderline Christian. Hindi naninindigan, hindi pinaglalaban ang palampalataya. Kumbaga, nandyan lang sila. Wala silang responsibility, wala silang accountability, hindi nila kayang ipaglaban mga kapwa mananampalataya, hindi nila sinishare ang Word of God. Yun lang. Nag-church lang sila. So, yun nga, tulad sila ni Joe Cadayong, there are 50-50 Christians or borderline Christians. So, ito yung rinirepresent ni Balaam, ang prophet. Then another character dito na pag-aaralan natin ay si Balak. Si Balak ay hari. And he may represent yung mga uri ng mga kaibigan, uri ng mga barkada. Itong world na to na nanunukso sa atin. Hinihila tayo palayo kay Lord. Wala silang pakialam kung anong mangyari sa'yo. Ang pakialam lang nila ay through you, mapasaya sila, may makuha sila sa'yo,
And after that, wala na silang pakialam kung anong magiging resulta sa iyo pagka ikaw dumayo sa Diyos. So ito yung rini-represent ni Balak, yung nangwawasak ng pananampalataya, yung mga nanunukso, yung mga nanggigiba ng ministry ng mga anak ng Pangdiyos. So sad, may mga uri ng tao na hindi nga nila handang ipaglaban ang faith nila, hindi nila kayang ipaglaban ang kalang calling, ang kalang ministry. So, let's dwell in this message. Makinig kayo mabuti. It might be you, it might be someone, pero I hope ang end result nito ay makonvict tayo. At ang need para makonvict tayo ay magkaroong humble heart. Magkaroon tayong teachable heart, willing to listen and willing to obey the Word of God. So maraming mananampalataya ay katulad ni Balaam. They are 50-50 Christians. They are on the borderline. Hindi sila talaga yung uri ng Kristiyano na hindi nila ikahihiya na tunay na Kristiyano ang barkada nila. Alam niyo, maraming ganyan sa church. Pag linggo, magkakasama. Pagdating sa school, magugulat ka. Kahapon, na close kami nitong classmate kong ito, na Christian, kasama ko sa church. Pero bakit pagdating sa school, parang iniiwasan ako? But parang pinagtataguan ako. So, mga ganon. So, ito yung uri ng mga Kristiyano na they are not willing na ma-identify sila sa work, sa school, o sa lahat ng lugar na they belong to this particular church, ang church ni Lord, tulad ng TSCPI. Now, itong si Balaam ay isang uri ng masamang propeta. Bagamat siya'y masamang propeta, hindi man po siya false prophet. So magkaiba yung wicked prophet at false prophet. Kasi yung false prophet, talagang peke yan. Peke talaga. But si Balaam, hindi siya false prophet. Evil prophet lang siya. Kasi nasa borderline siya eh. Naririnig niyang tinig ni Lord. Kilala niya si Lord Jesus Christ. But corrupt siya. Masama siya. Kumbaga sa mga Kristiyano ngayon, gumagawa pa rin ng kasalanan. Ninanakawan pa rin ang Panginoon. Hindi nila ini-enjoy ang pagbabasa ng Bible. So wicked. Hindi fake na Christian, but wicked na Christian. Hindi fake na false prophet, but wicked prophet. Ito yung rini-represent ni Balaam. Yes, nakakarinig siya ng tinig from God. Yes, binibigyan siya ng mensahe ng Panginoon Diyos. Nakita niya naman yun, grabe ang Panginoon Diyos. Although alam niyang wicked, evil, o makasalanan si Balaam, o tulad sa mga panahon natin ngayon, makasalanan na Kristiyano, still, hindi pinipigilan ng Diyos ang kanyang sarili na kausapin o iparating ang mensahe. Just like si Judas, bagamat alam ni Jesus Christ na tataksilin siya ni Judas, hinugasan niya pa rin ang paa. Ganon si Lord. Nagbibigay ng chances na baka sakali sa kalagitnaan ng journey natin ay mabuksan ang ating kaisipan at magbagong buhay. At talagang ituwid natin ang ating relasyon sa ating Panginoon at maging totoong Kristiyano tayo. Hindi yung 50-50 Christian, hindi yung borderline Christian, hindi yung Kristiyano, hindi handang ipaglaban ang faith. At magsabing amen. Ang problema kay Balaam, although God was speaking to him, although ang Lord ay nagbibigay ng mensahe sa kanya, ang problem sa kanya, hindi maayos ang puso niya kay Lord. Parang walang, nakasam ng unti itong monitor, Brad. And eventually, salong malakas, pinakita ni Balaam ang totoong kulay niya nung dumating si Balak para tuksohin siya at i-offer ang malaking salapi para sumpain ang bayan ng Israel.
So sad, mukhang yan ang isa sa mabigat na weaknesses ng mga mananampalataya. Pera. So sad, maraming mga pamilya, no? Pamilyang Kristiyano pa man din, pero pinag-aawayan ang pera. Pinag-aawayan ang ibibigay kay Lord. Handang bitawan ang ministry dahil sa magandang offer sa work at malaking sweldo. Talagang basang-basa ni Satan ang kahinaan ng Kristiyano. Kaya ang dami namang Kristiyano madaling bumagsak dahil lang sa pera. At ito yung storya ni Balaam. So sad, no? So sad again. Gusto kong i-emphasize ito. Kinakausap din siya ni Lord. Tulad ng maraming mananampalataya at hindi lang dito sa TSS, even sa ibang churches ni Lord, kinakausap ni Lord. But still, nag-e-exist ang sin sa kalambuhay. At isa doon, yung love sa pera. So itong si Balaam, ang lugar niya ay nasa boundary o borderline ng Canaan. So para bang ang lifestyle niya na talaga yon. Bahay niya nasa borderline ng Canaan. Kasi ang Canaan, ito yung bibigay ng Panginoon Diyos sa kanya. Sa bayan ng Israel. He's not willing talaga to i-invest ang life niya for the cause of God. He hears from God. He contacts God, pero hindi siya identified with the people of God, ang mga Hudyo. Alam nyo, doon sa mga nag-grow, nagmamature mga leaders dito at mga lampalataya, mas nai-enjoy na nila ang company ng taga dito. Dati, after service, nagmamadali ng umalis. Pero habang nag-grow ang relationship nila kay Lord, ang naging domino effect doon, nag-grow rin ang relationship nila sa kapwa manampalataya. Kaya dito sa church na to, kahit gabi na kapatid, meron pa rin naiiwan dito. Hindi dahil sa merong gagawin, kundi they enjoy each other na. Ganun ang totoong Kristiyano. Ang enjoyment mo ay nakukuha mo kay Lord at sa pamilya ng Diyos. Kaya nga nasasabi ko sa kanila, ay, na-experience na yung na-experience ko before na mas gusto ko kasama ang tiga-church kaysa yung mga kamag-anak ko. Mas enjoy ako na kasama ko kayo kaysa ibang tao. So itong si Balak o Balaam, he hears from God, he speaks to God, but he doesn't enjoy yung company ng mga Israel. Distance ang relationship. Wala siyang pakialam sa bayan ng Israel. Wala siyang investment sa relationship sa bayan ng Israel. Kaya ang dali niyang tuksohin. Please take note. Kapatid, tuso si Satan. Ang experience ni Satan para manggiba ng manampalataya ay napakahaba mula sa Garden of Eden hanggang ngayon. Kaya marami siyang strategy. Kaya it doesn't matter kay Satan na magsimba ka. Basta wag lang ma-build ang relationship mo sa kapwa mananampalataya. It's hard, kapatid, na mag-grow ang relationship mo kay Lord kung hindi ka makatagal sa presence ng Diyos at mga kapwa mananampalataya. Para bagang gusto mo makauwi ka agad. Hindi ka enjoy na mag-volunteer ng time mo para tumulong sa iba-ibang ministry. Kapatid, pag-isipan mo na mabuti. Baka borderline Christian ka rin.
o tabi-tabing Kristiyano ka lang. Kasi walang nabuong relationship sa kapwa manampalataya. At dahil wala kang nabuong relationship sa kapwa manampalataya, tandaan mo ang church ay body ni Jesus Christ. Hey, how can you say na part ka ng body ni Lord? Eh hindi mo na i-enjoy ang body ni Lord. Gets niyo kapatid? At mas masaya ka kung ang kaibigan mong tigalabas ang kasama mo. Mas masaya ka kung ang office mates mo ay kasama mo. Mas masaya ka pagka classmates mo ang kasama mo. Pero pagka tiga-church, hindi ka masaya. Kaya ang hirap mong hikayatin na mag-join na. Naiintindihan niyo ba kapatid kung anong tinatahak ng ating mensahe? Kinakausap tayo ng Diyos ngayon. Ayaw niya maging ganun kang uri ng mananampalataya. Let's go to Balak. Si Balak ay hari ng Moab. At siya ay nangailangan ng isang propeta. Kasi bago dadaan kapatid ang Israel sa lugar ng Moab, ang dami na nilang dinaanan. At yung mga dinaanan nila na hindi pumayag na sila'y daanan yung teritoryo nila, talagang natalo sa powers ng Israel. Kasi led sila ni Lord. So nung nalaman ni Balak, ganun ang nangyayari sa lahat ng daanan ng Israel, natakot siya. Kasi napakarami ng lalakbay. Millions. From Egypt, lumalakbay patungo sa Promised Land. Kaya natakot siya. Ayaw niya makatulad ng ibang bansa o bayan. Kaya kailangan niya ng isang propeta na susumpa sa bayan ng Israel. Now, kung kilala lang ni Balak ang mga Hudyo, may personal connection siya o relationship siya sa mga Hudyo, mai-enjoy niya. Hindi. Na pagkakaibigan mo ang anak ni Lord, you will be blessed. Pagkabarkada mo ang anak ng Lord, you will be blessed. Naalala niyo kapatid, yung matandang babae lumapit sa Panginoon, tulungan mo naman ako. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako pa sa anak ng Diyos lamang, pa sa matupam Lord. Sumagot ito, magaling ang faith ng matandang ito. Pero Lord, kahit yung pagkain mula sa mesa, yung mga mumo, nakakain din ng aso. The point here, kapatid, pagka dumikit ka sa anak ng Pang-Diyos, kapatid, maaanggihan ka ng pagpapala na intended para doon sa anak ng Pang-Diyos. Kaya the best friends to have ay mga anak ni Lord. The best barkada to have ay mga anak ng Lord. Can we say amen? So ito yung problema kay Balak. Kaya siyang naging isang tukso. Hindi niya alam kung ano ang maging resulta kung close sila ng bayan ng Israel. Kung anong benefits ang pwede niya matanggap kung hahayaan niya lamang dumaan ang Israel. Kasi dadaan lang naman sila eh. Hindi naman sila pipirmi ron eh. Kasi may lupang pangako ang Diyos pa sa kanila. But so sad, instead of siding with the Jews, with the Israel, mas gusto niyang sumpain sila. Kung alam niya lang kapatid, ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag kakaibigan niya ang bayan ng Israel. De sana, hindi siya magiging isang tigasira ng isang propeta katulad ni Balaam. O tulad ng mga Kristiyano na nasa borderline na madaling matukso. Kapatid, isa sa pinakamadaling sirain talaga ay mga Kristiyano. Lalo kapatid kagan sa borderline ka lang, ang dali mong gibain. Ang sabi sa James 1:14,
kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Every man is tempted pagka he is drawn away of his own lust. At yun ang naging papel ni Balak kay Balaam. So ang tanong, may concern ba si Balak kay Balaam? Gusto niyang gamitin si Balaam. Kasi alam niya, kinakausap din ng Diyos si Balaam. So it doesn't matter kay Balak kung si Balaam ay matutukso. Kasi ang concern lang ni Balak, ang kanyang sarili, ang kanyang bayan. Pag-isipan niyo na mabuti, si Lord nag-invest ng malaki sa inyo. Ang buhay niya. At kung sino man nanunokso sa inyo, wala silang investment sa inyo. Wala silang pakialam patungkol sa kaligtasan mo. Sugo lang sila ni Satan para sirain ka, para ilayo ka kay Lord. At yun ang papel ni Balak. Gusto nilang gamitin si Balaam para magkaroon silang advantage over the Israel. Just try to imagine, kapatid, what if sumpain nga lang Diyos ang Israel? So wala silang powers over Balaam. O over Balak. Pag-usapan natin, kapatid, yung priest sa time ni Judas. Tanong ko sa inyo, meron ba silang interest kay Judas? Wala naman, di ba? Ang interest ng Judas doon, ng mga priest doon, ay kanilang sarili. Na hindi po sila mawala sa posisyon nila. At ang kalaban sa posisyon nila ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nang nambuksa lang kaisipan ni Judas about sa kanyang ginawa, di ba binalik niya silver? Pero ang sabi ng priest, wala na kami pakialam dyan. Nagamit ka na namin. Parang gano'n sinasabi nila. Gano'n ang ginagawa ng mundong ito. Gano'n ang ginagawa ng inaakala mong kaibigan mo. They don't care kung anong mangyayari sa'yo. Ang interest lang nila, yung kanilang sarili. Mapagbigyan mo sila. Para bang gamitan. Gagamitin ka lang ng mundong ito. Gagamitin ka lang ng kaibigan mo. But they don't care kung anong mangyayari sa'yo. Ganon din sa panahon ni Samson. Love ba talaga ni Delilah si Samson? Hindi naman na. Kaya kita nyo, kapatid, dahil hindi malalim ang love ni Delilah kay Samson, inoperan siya ng mga Pilistino. Ang dali niyang bitawan si Samson. Tama po ba? Kaya ayun, nangyari kay Samson. So nagkaroon matinding struggle si Balaam. At bago natin pag-usapan ng mabuti si Balaam, si Satan, ang world na to, it doesn't care for you. Gagamitin ka lang ni Satan, gagamitin ka lang ng word na ito. But they don't care kung ano mangyari sa family mo. They don't care kung ano mangyari sa ministry mo. They don't care kung ano mangyari sa iyo, sa standing mo sa church. Nung lumapit si Balak kay Balaam, kasi mayroong mga unang representative dumating. Pwede mo bang sumpain ang mga Israelite na yan? At first, kapatid, pinaglaban ni Balaam ang kanyang relationship kay Lord. Kaya ang sagot niya sa mga nagpadala sa kanya, no, o yung mga representative ni Balaam, sabi niya, get you into your own land, for the Lord refuses to give me leave to go with you. So grabing paninindigan. Sa Numbers 22:13, at si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaon kayo sa inyong lupain sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot
na ako'y pumaroon kasama nyo. So, hindi ka agad nagpadala si Balak sa unang instance na nagpadala siya ng messenger kasi rineject siya. Ganon kapatid ang tukso. Hindi yang gi-give up. Ganyan talaga si Satan. Ganitong world. Ganyan kaibigan mo. Hindi ka agad yan susuko. Not until makuha ka nila at ilayo ka kay Lord. So next na pinadala ni Balak ay mga prinsipe na. More respectable kaysa sa una. But, kita natin, medyo nanindigan pa si Balaam. Kapatid, ang kalaban, hindi yan susuko. Kaya be strong in the Lord. At magsabing be strong in the Lord. Hindi ka agad gumigive up yan. Mas talo pa nga ng world nito, mas talo pa nga ng kaibigan yung pananampalataya natin ng iba. Minsan, ang dali natin bumagsak sa kunting pagsubok. Madali tayong mag-give up. Pagka may challenges, may mga pressure, may mga kung ano-ano kapatid, ang dali natin bitawan ang ministry natin. Ang dali natin bitawan yung standing natin sa ng church. Kaya nga, mas may paninindigan pa ang mundo Mas may paninindigan pa ang masasama kaysa mabubuti. Nung dumating uli kapatid, yung representative ni Balaam, ang sabi niya, we will offer you money. Ay, grabe. Just name your price. Yun actual na sinabi sa Biblia. Sabihin mo lang kung magkano ibibigay namin. Basta sumpain mo lang ang bayan ng Israel, ang mga tao na yun. Try to read itong chapter na to at makikita nyo. Kasi nung unang instance, sabi ng Pang-Diyos, sino mga yon? Sino yung mga tao na yon? Ay, mga representative po ni Balak. Gusto niya sumpain ko ang Mahudyo. Ang sabi ng Pang-Diyos, don't go with them. Sumunod, ang sasabihin mo lang sa kanila ay yung sinabi ko. Pero nagalit ang Diyos nung sa instant ay sumama na si Balak. Kasi may offer na. Kung uunawain natin mabuti ang exchanges ng communication ng Diyos kay Balaam, at first parang isipin mo, pinayagan naman ng Diyos. Just go with them. But say only the things na sasabihin ko. Pero yung kinabukasan, sumama si Balaam, nagalit ang Diyos. Kaya di ba, humarang na ang anghel ng Diyos at ang nakita lang doon sa anghel ng Diyos ay yung donkey. So magtataka ka, sandali lamang. Kasi na-confused din ako, kaya nag-search ako ng iba. Pinayagan, pero ba't nagalit kinabukasan? Nung nabasa ko na iba-iba mga komentary, I came to conclusion, ito pala ang thought ni Lord. May free will ka. Basta ito yung command ko. Ito yung utos ko. Standard ang utos ko, hindi magbabago yan. Pero nasa iyo kung susunod ka o hindi. So doon ko naintindihan. Pagka magbabasa ka na ibang mga mensahe with regards doon sa mga talatang yon, doon mo realize, o nga pala, may freedom tayo to obey o hindi. Kaya nagalit ang Diyos. Dahil lang ba? Para ba ganito? Dahil lang ba may offer na pera? Handa ka lang sumuway sa akin? Kaya kita nyo kapatid, pagka borderline Christian tayo, hindi mo handang ipaglaban ang faith mo. Meron makikita si Satan na kahinaan mo.
diyan ka wawasakin. Hindi lang tutoksoy na wawasakin. Kasi yun ang trabaho ng Satan. Wawasakin ka talaga. Then after nawasak ka, wala na siyang pakialam sa'yo. Ganun din ang word na to, wawasakin ka. Hanggang sa, we don't have any more powers to resist. Kundi, parang sunod-sunuran na lamang. So sad, marami ako nakitang ganyang kapatid. Mga strong leaders before. Pero dahil nasa borderline sila, hindi talaga nila handang ipaglaban ang position nila. Ang dali silang i-down. And you know what? Makikita natin totoong kulay ni Balak. Alam niya lang yung order ni Lord. Huwag kang sasama. Hindi pwedeng sumpain yung mabibless ko. Maliwanag na yung mensahe eh. At bilang propeta talaga, alam niya yun, naririnig niya ang tinig ni Lord. So, hindi siya false prophet. Wicked prophet lang siya. Katulad ng maraming ibang mga Kristiyano. Sinner pa rin kahit na nag-a-attend ng church. And so, nag-offer pa ng 3 times ng offering. Pero mo, pinayagan pa ni Balaam na makapag-offer pa ng offering. Alam niya naman, same messages ang darating. Why? Ito rin ang problema na maraming manampalataya. Tinatry na bagong, baka kayang pilipitin yung kamay ni Lord at sumunod sa gusto natin. Totoo ba nangyayari yan? Ay, ang dami ko narinig yan noon. Pastor, hindi believer yung boyfriend mo, hindi believer yung girlfriend mo. Oh, pastor, i-convert ko naman yan pagka naging girlfriend na kami boyfriend magpakasal. Si kapatid, ang gusto nila, ang Lord ang susunod sa kanila. At hindi tayo ang susunod. And yun ang ginawa ni Balaam. Siguro inisip niya, baka sakaling magbago ang isip ng Diyos. Kasi nag-o-offering naman ako. Nagsunog ako. 3 times, kapatid. Sabi ni Balak, bakit mo naman blines sila? Sige, dadalhin kita sa isang lugar naman para mas makita mabuti. 3 times yun nag-offer. At nagpatukso naman si Balaam. May offer na pera eh. Hindi kaya ng isang borderline Christian tulad ni Balaam na labanan yung tukso na yun. Yung tukso ay very overwhelming. Mabigat. Hindi niya kaya. Kaya inisip niya, baka magbago na yung mensahe ng Diyos. Tandaan niya kung anong sinabi ng Diyos, yun na yun. Period. Can you say amen? Huwag natin babaguhin yun. Huwag natin pilipitin ang kamay ni Lord para sumunod sa atin. Tayo ang sumunod sa ating Pangdiyos. Can we say amen? Remember, kapatid, kung doon sa mga kwento ko sa inyo, hindi nag-give up si Balak. Mula sa unang representative, mula sa mga prince na pinadala niya, 3 times nag-offer ng offering. Kita nyo kapatid, kung gaano kapursigido ang tukso para wasakin tayo. Kita nyo kay David and Goliath. Di ba napatay ni David? Si Goliath, tama po ba? Akala natin talo na yung Philistine. But 45 years after, umatake na naman uli ang Philistine sa kanila. At hindi lang 45 years after, hanggang ngayon problema ng Israel, ang Philistine na sa Gaza, mga Hamas. At ngayon mas marami ng kakampilang Hamas. Nandiyan ang Lebanon, nandiyan Syria, nandiyan ang Iraq, nandiyan ang Iran. Nandiyan ang Turkey at maraming bansa sa United Nations nakakampi na ng Palestinian. So mas marami na sila ngayon. Buti lang may promise ang Diyos sa Israel. Kaya hirap pa rin sila kahit na
gaano lang kaliit ang Israel. Kaya it's so nice, kapatid, pagka-bless ka ni Lord. Pero after 2,000 years, bumabalik pa rin ang kaaway sa Israel. Pinipilit na ibagsak ang Israel. Kapatid, hindi susuko ang kaaway sa'yo. Hindi susuko ang kaibigan mo sa'yo. Hindi susuko ang world nito sa'yo. Hindi susuko si Satan sa'yo. Kaya importante, huwag ka maging borderline Christian. Kaya importante, huwag ka maging fence-sitter. Alam niyo yung fence-sitter na maamasid lang kung sinong mananalo. Ang borderline Christian ay ganito rin, kapatid. Kung saan meron, dun siya. Kung may matatanggap siya sa mundong ito, sige, wala mo na o Sunday. Pag may matatanggap naman sa church, sige, wala mo na barkada. Borderline Christian, kung saan meron, doon sila. Kapatid, alam niyo ba kung ano lang resulta? Dahil bumigay si Balaam. Dahil borderline Christian siya. Alam niyo ba sa ibang mga scriptures, tinuruan niya pa si Balak paano masira ang Israel. Sabi niya kay Balak, yung mga pinakamagaganda sa inyo, papuntay mo sa kampo ng Israel. Walang pwede magsumpa sa Israel. Blessed sila. Darating lang ang sumpa sila kung mismo sila gumawa ng kasalanan. Kaya yung nagmingle na sila, nag-asawa na sa ibang lahi, doon na nagalit ang Diyos sa Israel. So ano nangyari kay Balaam? Alam nyo ba? Hindi niya na-curse ang Israel. At ang pumatay kay Balaam ay mga Israel din. Kapatid, hindi lamang si Balaam ang naapektuhan. Hindi lamang siya ang na-destroy. Nagkaroon ito ng epekto sa maraming Hudyo na nakipag-mingle, mixed marriage sa mga Moabites. Kaya kita nyo, kapatid, pagka mayroong mga Kristiyano hindi talagang solid, hindi matibay ang relationship nila kay Lord, it could affect your family. Why? Wala sila makitang magandang ehemplo sa iyo eh. Ang gandang message, kapatid, ni Riza. Called to have an impact. Di ba ang ganda ng sinabi niya? Nung nanindigan si Shadrach, Meshach, at Abednego, pati yung hari, si Nebuchadnezzar, na convinced totoo ang Diyos nila. Paano kung hindi sila nanindigan? So, hindi na-convince yung hari ng Babylonian na yung totoo ang Diyos nila. Yan kaya ang dahilan kung bakit wala tayong madalang soul kay Lord? Yan ba ang dahilan kung bakit hindi natin madala pa rin ang buong family natin kay Lord? Kasi, there are times, parang si Balaam tayo, pabago-bago tayo. We don't stand firm. Kaya mga anak natin, asawa natin, member family natin, confused din sa signal na pinapadala natin. Kasi hindi nila ma-feel na ikaw yung genuine, extraordinary Christian. So ano ba ang borderline Christian? Meron akong mga 4 na punto rito at dyan tayo matatapos. Borderline Christian is someone who may be on the edge of or questioning their faith, potentially struggling with inconsistencies between their beliefs and their action or lifestyle. Ito yung mga borderline Kristiyano. Pati sila, hindi na rin believe sa sarili nila. They have a lot of question, why Lord? Why Lord? Totoo ba to? Una-una, letter A. Ang borderline Christian, they often question faith. Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Tinanggap na kita. Bakit? May problema kami mag-asawa, tinanggap na kita. Lord, totoo ba ito? Meron sa mga kina-question sa mga utos ni Lord.
Kina-question lang yung baptism sa water. Kina-question lang yung baptism ng Holy Spirit. Kina-question lang yung giving ng tithes and offering. Maraming Kristiyano ganyang kapatid. Kristiyano pa man din. At ang dami ng question, bakit? Totoong utos ba yan? Maliwanag ba sinasabi sa Bible na bawal manigarilyo? Bawal uminom? Nakita nyo, meron naninigarilyo, may umiinom. Sinasabi ng Kristiyano sila. Meron ka makikita kapatid, baptized na pero hindi kasal mag-asawa. Sinasabi ng Kristiyano sila. Ang dami kasi lang kine-question, hindi buo. Kapatid, pagka sinabi sa salita, sinabi sa Biblia, yun na yun. Huwag mo na i-question. Sumunod ka na lamang. Kasi once you question it, masisilipan ka ni Satan. At dati ang time, hihilahin ka niyang pababa. Kasi alam niyang mahina ka. Kaya di ba sabi ni Peter, resist Satan and he will flee. How could you resist Satan kung hindi ka obedient sa Word of God at marami kang question? Number 2, ito, mga borderline Christian o yung mga 50-50 Christian, they struggle daily with discrepancy. Parang yung awit, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Sa church, mukhang Kristiyano. Pero after church, ano ba to? Anong gagawin ko? Anong kikilos ko? May imbitasyon. May alok. So ito mga Christian to, hindi nila alam kung anong gagawing tama. Kaya wala talaga sila madala kay Lord. Kasi sa church, they seem to be okay. Kaya after church, katulad lang sila ng unbelievers na hindi makita ang paging totoong Kristiyano nila. So daily, they struggle. Mabait ba ako today? Kristiyano ba ako today o hindi? Bukas, Monday, Kristiyano ba ako today o hindi? Tuesday, ganun din. Banal ba ako today o hindi? May party. Banal ba ako to sa party ko o hindi? May school activities. May ano ba yun? Prom, junior yung prom. Kristiyano ba ako today o hindi? O hubarin ko muna yung paging Kristiyano ko. May struggle sila. May inconsistency. Kaya end result, wala sila makonvince na, hoy, join na kayo. Kasi ito yung daan patungo langit. Pangatlo, they are borderline Christian or 50-50 Christian kasi they are not fully committed. And I think, bago nag-grow ang ibang mga leaders dito, dumaan sila sa ganito. May ministry, pero walang commitment. Not until dinaan sila ni Lord sa crucible, doon lang na-build yung commitment nila. Kasi alam na nila yung pain pagka hindi committed. Nakakatakot na. Totoo yan, kapatid. Yung mga leaders dito na nabe-bless na kayo sa buhay nila, grabe mga pinagdaanan yan. At natakot na sila na hindi maging committed kasi alam nila kung anong pwedeng mangyari. The pains. At ang hirap makabalik. Tanungin nyo yung mga nagkamali. Ang hirap bumalik. At totoo naman kasi inconsistent sila sa ministry nila, inconsistent sila sa prayer nila, inconsistent sila sa pagdalo sa magawa, inconsistent sila sa giving nila. Kaya, tawag sila ay borderline. Ito yung madaling sirain ni Satan. And lastly, dito tayo magtatapos, they are lukewarm sa kanilang faith. Maligamgam sila. Noon, yung pinagtitimplan ako ng misis ko ng kape, yung mag. Pansin niyo, pagka sa mag lang, ang bilis lumamig ng kape. Pagka medyo ma-delay lang ako, kasi halimbawa, napaagal ng timpla misis ko at meron pa akong tinatapos, breakfast, darating ako doon sa table, ang lamig na ng kape. Ang lamig naman to. Ang wife ko talagang iba yan eh. Iinitin niya uli yan. Pero meron kami na-discover,
yung merong isang mug, yung, ano ba yun? Yung plus ba yun? Ano ba yun? Yung Aqua Plus, kahit bukas, kahit hindi mo takpan, basta doon ka magtimpla ng kape, ang tagal bago lumamig. Kaya doon niya na ako pinagtitimpla ng kape, doon sa Aqua Plus na yun. Kasi meron palang maliit na Aqua Plus, meron malaki. Try nyo kapatid, ikumpira nyo, magtimpla kayo ng kape sa tasa lamang o mug at sa Aqua Plus. Kahit walang takip, ang tagal lumamig nung kape. So kahit ma-delay ako pumunta sa mesa, paghihigop ako, napapaso pa rin. Hindi masarap ang kapeng malamig. Ganon din kapatid, hindi masarap sa panglasa ng Diyos pagka ikaw walang paninindigan, walang commitment. Hindi ka masarap sa panglasa ng Lord. Madali ka mahatak paglabas, madali mong iwanan ministry mo. Kapatid, magiging matapag ka kay Lord. So anong gagawin mo? Sino na rito na pag-barbecue? Di ba nagbababad tayo? Tama po ba? So para maging manamnam ka uli kay Lord, magpababad ka uli sa presensya ni Lord. Kung hindi ka magpapababad kapatid, matatagalan ka. Ang hirap pagka ikaw ay lukewarm. Ang sabi sa Luke, sa Revelation 3:15 hanggang 17, sabay-sabay natin babasahin at dito ako magtatapos. Ready mga singers. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So sabi ni Lord, mas gusto ko pa kung malamig ka. Kung mainit ka, kaysa yung maligamgam ka. Verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahingin hininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa akin. Ganun pala ang tingin ni Lord sa mga borderline Christian, kasuka-suka tayo. Yung mga Kristiyanong walang commitment, tiga-upo lang every Sunday pero walang responsibility. Hindi mo mautusan, hindi mo mabigyan ng katungkulan, din matatakot ka, baka sa Sunday. Kaya minsan si Faith, nararamdaman ko rin nararamdaman niya. Minsan nadadala na rin, i-assign ka tapos linggo wala ka. Hirap nun kapatid. Ganun talaga. Pagka borderline Christian ka, ang hirap mong asahan. Ang hirap mong pagkatiwalaan. Masakit maringgan, pero maganda maringgan nyo. Kasi pagka nariringgan natin yan at ang heart natin ay handa pa magpa-touch, may pag-asa tayo magsisi. Kaysa dumating time. Ang death, walang pinipili yan eh. May namamatay na bata, may namamatay matanda. Kamakailan lamang, no? Diba? May namatay sa pag-alat. Bata pa pala yung 55 years old. Pasyon. Sa church na rin yata dito 3 times or 4 times. Verse 17, sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at marita at buka at bulag at ubad. Feel mo na sa'yo na lahat. Feel mo successful ka na. Pero kung wala kang commitment, wala kang panindigan, borderline Christian ka, matabang ka sa panglasa ni Lord. At anong sabi ng Pang-Diyos? Isusuka ka niya. Wake up, kapatid. Wake up. Sa lahat na medyo may weakness sa pera, dapat ikaw alam mo kung saan yung period. Tama na to. Kasi if I'll go more than this, sisikapin ko baka mawasak ng family ko, baka wala nang time sa family ko. Dapat ikaw na maglagay ng period. Tama na. Ikaw na maglagay ng break. Lalo kapag alam mo, sobra-sobra na rin naman. Kasi pag nakita ni Satan, dahil sa pera, hindi ka makapag-commit sa ministry. Hindi ka makapag-attend ng mga mentoring. Baka ikaw nga yung borderline Christian. Baka ikaw nga yung sinasabi rito sa number 4, lukewarm, maligamgam, matabang sa panglasa. Kapatid, let us learn from Balaam.
nakakarinig ng mensahe kay Lord, nakakausap ng Panginoon Diyos. Pero, ang dali matukso. Ang dali mahata. No wonder, kapatid, sabi ng Bible, sa last days, and we are in the last days, people will tend to become lovers of themselves. Ganun si Balaam eh. Love niya lang sarili. Kasi wala siyang commitment sa Israel. Wala siyang relationship. Unlike some of you, kapatid, you enjoy each other na. Kaya hindi na basta-basta mawawasak ni Satan yan. Hindi na basta-basta mailalayo ka. Kaya ang advice ko sa mga bago rito at sa mga may struggles pa sa faith, find a friend sa church na enjoy mong company niya. Kasi kahit anumang pagdadaanan mo, may babalik. Madaling bumalik. Kasi may kaibigan ka. Sa mga parents dito, na ang anak nyo ay wala bang ka-close dito, kapatid, kahit anong tulak mo sa kalabas na wala pa silang ka-close dito, ang hirap. Ang hirap. Kaya advice ko sa inyo, maging kaibigan natin ang tiga-church. Kasi madaling bumalik sa church pagka may kaibigan. Si Balaam, ang dali niyang bitawan ang paging prophet niya kasi walang relasyon. Ang dali niyang tukso. Ganon din, kapatid, pag wala kang ministry, dali mo umabsent, dali mo mawala. Ganon din, kapatid, kung wala kang investment sa church, wala kang makita dahil sa mabinigay mo, ito na yan. Kapatid, ang dali mong bitawan ang church. Wala kang ambag. Nakita nyo, kapatid, mga masisipag dito, naglilinis, nagugas ang plato, mga nagbibigay. Kahit may pinagdadaanan sila, kahit anong wasak ni Satan sa Allah, umambalik sila. Why? May relasyon ako. May accountability, may responsibility, may commitment. So they don't belong sa mga borderline. Ano yung borderline? 50-50. Ano yung mga borderline Christian? Yung mga Christian tabi-tabi lang. O yung nakaupo at walang ginagawa. Kaya ang ganda ng kwento sa akin kwento ba ni Arlene? Yung kapatid daw ni Christina Subkang. Grabe, ang dami daw kaibigan, invite ng invite. Ikaw ba yung sister? Diba, kapatid yan, magandang umpisa na yan. Then na yung magkakaroon ka ng connection sa body. Hindi ka na kayang hilahin ni Lord. Palalinin mo. Kasi wala mang ginagawa. Madali kang hilahin. Wake up. I hope sa maiksing mensahe to, meron nagkaroon ng realization. It's hard to become a borderline Christian. Walang investment kay Lord, walang investment sa someone, walang relasyon, walang kaibigan, walang commitment, walang ambag. Ang hirap. Madali kang hilahin. Tumayo tayo lahat. I want you to close your eyes. Gusto kong tignan nyo yung sarili with respect sa relationship nyo kay Lord. Gaano kayo ka-close kay Lord? Nakikita mo ba sarili mo na nakadikit ka kay Lord ngayon? O nakikita mo sarili mo na parang ang layo-layo. Nagsisimpa ka, ang layo-layo mo. You pray, pero feel mo, ang prayer mo, parang hanggang isa mo lang. Close your eyes. Baka ikaw yung gustong kausapin ni Lord sa'yo. Ikaw yung gusto kausapin ng Panginoon sa iyo. Kasi tabang na siya sa iyo. Hindi ka niya feel. Kasi ang daming beses ka lang binigyan ng opportunity.
Dami ng panaginip, dami ng pangungusap. Pero parang wala lang. Dali mong lumayo. Dali mo magpasya na lumabag sa utos ni Lord. Dali mo mang-iwan. Dali mo mag-left the group. Nakausap ka naman ni Lord. At alam niya, narinig mo. Pero parang walang dating sa'yo. Kung ikaw yon, kapatid, at inaabot ka ni Lord ngayon, ba't hindi mo i-humble sarili mo? Sabi kay Lord, please forgive. Please, Lord. Starting today, Lord, kung ano mang sasabihin mo, hindi na ito maging lamantenga lamang. Aayusin ko sarili ko. Ayoko maging borderline Christian. Ayoko maging paligam-gam ng Christian. Ayoko maging 50-50 Christian. Gusto ko yung totoo. At alam niyo ba, kapatid, itong altar na to, hindi lang ito place kung saan may tumatayong tao. Itong pulpit na to, I should say, kaya pwede ito maging altar where you can meet God again. Why don't you come forward? Alam niyo noon, kaya meron mga pangyayari dito sa church, mga baby, mga bata pa lang tumatanggap ng Holy Spirit. Kasi pati parents na dinadala nila anak nila sa harapan. At totoo lang, mas mabilis tumanggap ng Holy Ghost mga bata. Bakit hindi natin ibalik mga dati ng ginagawa niyo? Ulitin ko, itong pulpit na to, ay hindi lang itong place na tinatayo namin. But it could be an altar to you. Why don't you come forward? Kung may anak ka, may baby ka, dahil mo, offer mo kay Lord, hanggang sa paglaki, magkakasama kami rito. Ayaw kong lumaki pamilya ko, maging 50-50 Christian. Mamahalin ka namin through this church. Bibigay namin aming buhay sa iyo through this church. Re-restore namin aming relationship. Come, sino kaya mauuna? Nalapit ka, kasama mo anak mo, kasama mo asawa mo, to restore lang broken relationship. Tumawid mula sa paging 50-50 Christian, borderline Christian, to committed Christian. Willing to commit themselves hanggang sa tumanda, hanggang sa magkaapo, magkakasama pa rin. Kasi hindi ka maliganggam na Kristiyano. Hindi ka matabang na Kristiyano. Kristiyano, kapatid, na alam mo, it's the next generation ang makikinabang. Lord, heal your body, heal this church. Pamamagitan, pamilyang nagkakasundo sa panampalataya. Nang i-commit ang kalang sarili. Nang isurrender ka ng buhay sa iyo. Kasama Panginoon na masaya, gumaganap kung ano man pinapagawa mo. Name of Jesus. Na hindi lang po sila tigaupo at walang pakinabang. In the name of Jesus, build this church na mapamilyang lumapit ko rito. Sama po mga child. Name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Close your eyes. Kayo rin naman, lay hands sa mga anak ng katabi mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Meron pa ba? Willing together with the family. Make yourself. Ayaw mo lang maging borderline Christian. Ayaw mo ang Kristiyano na tabi-tabi lang namamasid ko anong mangyayari. At mga Kristiyano na talagang mag-build ng kingdom natin. Hallelujah.